sa kabisera ng Paris, Pransya, noong 1931. Isang 12 na sanay sa pagnanakaw. At isa ring mamamatay tao na kilala sa malapitan at malayo, kahit na tinaguri ang isang profesional na magnanakaw. Pero ang hitsura niya sa bawat paglabas, ay agad na naglalaho sa isip ng mga tao, para siyang ibang tao. Malinis ang gupit, makinang, taglay ang tindig ng isang gwapong kabalyero na sa bawat hakbang. Na marahang pumapasok sa mga bar dito, may isang patakaran, na kahit sino ay bawal magnakaw ng gamit ng kapwa niya, o masama ang magiging kahihinatnan. Pero si Henry, ay gusto lang mapalapit sa nobya niya, kaya nilabag niya ang alituntunin. At ninakaw ang kwintas ng isang taong maagang nagising kinabukasan. Pagkagising pa lang, napaligiran na siya ng mga pulis, na kumatok sa kanyang pinto dahil may nagsumbong sa pulis, at si Henry ay akasadong pumatay ng tao bago pa siya nakapagbihis at nakapagpaliwanag, kaya agad siyang inaresto at dinala ng mga pulis. Sa totoo lang, noong nakaraang gabi, ang kasapi ng pangkat na nagtatago ng ebidensya ay aksidenteng pumatay sa isang kasabwat habang nasa trabaho, at nang dahil doon, napagkamala nilang si Henry ang magnanakaw kaya nagpasya silang i-frame siya. Sa huli, siya ay inaresto, at hinatulang habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa kasong sinadyang pagpatay. Pagkaraan noon, dinala siya sa isang bilangguan, na nasa isang tangway, na puno ng mga delikadong kriminal. Bago siya igapos at dalhin, labis ang dalamhati niya, dahil kailangan niyang iwan ang minamahal niya, at doon siya nagpasyang tiyak na tatakas siya sa kulungan. Sa bilangguan, nakilala niya ang isang bagong kaibigan. Sinabi ng kaibigang iyon sa kanya na, ang may pera lang ang makakalabas sa lugar na ito. Isang araw, lahat ng bilanggo sa kulungang nasa tangway, ay kailangang sumailalim sa pagsusuri sa kalusugan ng kanyang kaibigan. Sa una pa lang, napansin ng bilangguan ng isang preso, na nakapila sa malapit at sinasabing siya ay isang mayamang negosyante na lumabag sa batas pinansyal ng bansa, kaya dito siya dinala, at siya ang nag-iisang mayaman sa bilangguan ngayon. Siya mismo ang maging paboritong biktima, dahil lahat ng bilanggo roon ay gustong makalapit sa kanya. Dala niya sa puso ang matinding hanggarang makalaya, pero ni isang kasing wala siya sa bulsa, kaya sa gitna ng matinding hirap, nagpasya siyang hanapin ang lalaking nakasalamin para makiusap, at himukin itong gamitin ng pera kapalit ng kaligtasan, at umupa sa kanya bilang bodyguard, pero agad tumanggi ang lalaking nakasalamin. Bago pa siya madala sa kulungan ng mayamang lalaki, nabayaran na ng lalaking nakasalamin ang loob ng ilan sa kulungan para makapangalagad siya ng comfortable at kampante. Sino ba ang mag-aakala na sa loob mismo ng gabi, matapos tanggihan ng alok niya, ang lalaking nakasalamin ay mismong nasaksihan ang katabing bilanggo na tinangkang patayin. Natuklasan ng ibang bilanggo na may itinatagong pera siya sa tiyan. Nang mapatay nila ang tao, binuksan ng mga iyon ang kanyang tiyan at kinuha ang lahat ng ari-arian niya. Kinabukasan, nagpasya ang lalaking nakasalamin na siya na mismo ang lumapit sa pangunahing tauhan at pumayag sa hiling nito. Kasabay ng pagtupad sa kagustuhang bigyan siya ng pera, para makatakas siya sa kulungan ng gabing iyon. Sa bilangguan, sa panlabas, ay tahimik, pero biglang lumitaw ang pinuno ng gwardya na gustong patayin ang lalaking may salamin, ngunit si Henry ay mula sa dilim ay biglang sumugod, inagaw siya at matagumpay na ipagtanggol ang kanyang unang kaibigang bilanggo. Nakilala niya, kahit tumalon siya mula sa 10 metrong taas, papunta sa ibaba at nasaktan ang sarili para makuha ang bihirang pagkakataong makapasok sa klinika para magpagamot, at doon maghanap ng paraan para makatakas. Ang ibang bilanggo naman ay pumila ng mahaba at dinala sa liwasan upang pakinggan ang talumpati ng direktor ng kulungan. Dito, siya ang hari, at lahat ng patakaran ay mula lamang sa kanya. Ang mga bilanggo na unang beses palang tumatakas at nahuhuli, ay ikinukulong sa selda ng solo detention sa loob ng 2 taon. Kapag ikalawang beses silang mabisto, ang parusa ay magiging 5 taon. At kung may ikatlong pagkakataon, ang pinakamabigat na parusa ay ang pagtatapon sa isla ng Diablo, buhay o patay. Ayon sa kagustuhan ng langit, matapos magsalita ang direktor ng kulungan, lahat ay pinauwi at ibinalik sa bilangguan. Nang malaman niyang kinabukasan ay itatalaga na ang pangunahing tauhan, gumamit siya ng pera ng lalaking nakasalamin para suhulan ng isang sundalo ng kulungan upang hindi na nila gawin ang mabigat na trabaho sa pagmimina tulad ng ibang bilanggo, at mauna silang mailagay sa infirmary. Pero bago pa man matapos ang gagawin, nakilala na siya ng dating punong gwardya na sinaktan ng lalaking nakasalamin. Kaya agad niyang ipinag-utos na alisin ang dalawa, at napilitan silang bumalik sa dating trabaho sa paggawa ng sapatos sa kamay at paa. Sa kampo, siya at ang kanyang may salaming amo ay nakilala ang isang lalaking balbas sarado na noon ay isang batang marinong sundalo, itong si Mandaragat. Marami rin siyang mga koneksyon sa hukbo. Ayon sa karanasan ko,
Sabi niya, sapat na ang pera. Kailangan lang nating bigyan sila ng bangka para makatakas. Pagkarinig niyan, agad na nag-usap sina Henry at ang negosyanteng nakasalamin. Sinikap ni Henry na makipaglapit sa mandaragat, buti na lang, sa isang trabaho ay nagkasama sila noon. Kasama ang isang matino at mapagkakatiwalaang magsasaka, nakausap niya ito. Kailangan lang nilang maglabas ng 5,000 pera at makukuha na nila. Pagkaalam niya na pera ang usapan, agad niyang naunawaan. Kaya naman mabilis siyang pumayag at agad ding. Nagkasundo sila sa susunod na pagkikita ni Henry at ng nakasalamin. Patuloy na naghahanap ng taong maaaring mapakinabangan ang nakasalamin. Pero hindi porke nagsisikap ka ay aayon na ang lahat. Barko na ang hangin para maprotektahan ang makinang kumikita sa pera na ito, pare. Madalas na handa siyang isugal pati ang sariling buhay. Labanan niya hanggang dulo, buong tapang niyang nilabanan ang opensibang ito. Isang paglusob na may iisang layunin lang, ang protektahan, ang perang ito. Hindi nagtagal, ang kasama niyang bilanggo, ay nakatakas mula sa piitan, pero nahuli rin siya sa gitna ng daan. Desperadong napatay ng kasama niya ang 2 bantay. Sa pagkakataong ito, dinala siya pabalik upang bitayin. Matapos ang sentensya ng kamatayan at ang paglilinis sa mga labi ng bangkay. Ang pinugutan niyang kaibigan ay ipinagkatiwala sa kanya at sa nakasalamin. Dinala nila ang bangkay papasok sa masukal na gubat, pero gulat na gulat ang nakasalamin sa unang pagkakataon na makita ang bibitay, kaya nangedyo ang mga tuhod niya. Habang naglalakad pa lang, halos hindi na siya makatayo. Kalahati pa lang ng daan, ang nakasalamin ay hindi na kinaya, kaya tumigil siya. Dahil dito, agad siyang sinundan ng 2 gwardya sa likuran. Hinugot nila ang sinturon at binigyan siya ng leksyon. Nang makita niyang binubugbog ang amo niya, hindi na siya nakatiis. Sa biglang pagkakataon, gumamit siya ng bato, at sunod-sunod na pinukpok ang 2 bantay. Hindi nila inasahan ang suntok, kaya natamba sila sa lupa ng biglaan. Akala ng mga bantay, napatay na niya ang isang tao, kaya iniwan na lang nila ang amo niyang sugatan at tumakbo sa gubat. Makalipas ang ilang saglit, si nakasalamin ay isinakay ng ibang mga bantay sa ambulansya, samantalang ang pangunahing tauhan, kasunod ng hanay, ay nakahanap din sa wakas ng lugar ng matandang magsasakang nakilala niya noon. Paano niya hihingan ng tulong noon? Akala ba niya, ang matandang magsasakang ito ay isa palang magaling na manloloko na nagpanggap lang na gustong tumulong sa kanila? Nakatakas sila mula sa kulungan, pero ang totoo, ginamit lang ang kanilang pagtitiwala. Hanggang sa umasa sila sa kanya iuulat. Sa kampo ang tanging layunin ay kumita ng malaking pera, mula sa mga mayamang bantay bilang gantimpala, ang pangunahing tauhan. Pagkaraang mahuli at maibalik sa kampo sa unang pagkakataon sa buhay niya. Ikinasok siya sa selda de sel, mag-isa. Bukod sa matinding pagkakakulong sa madilim na silid, gutom at hirap pa. Madalas pa siyang magdusa sa pagmumura at paghamak ng mga bantay matapos nilang malaman na ang taong nagprotekta sa kanya ay nasa solitary confinement, at ang kondisyon sa buhay ay masasabing hindi makatao. Binili ng nakasalamin ang mga opisyal ng kulungan, araw-araw ay pinabibigyan siya ng isang pirasong nyog na ipinasok sa maliit na aksyon habang ang paghihirap ng nakasalamin ay unti-unting bumabalik, ang buhay sa kaluluwang wasak na wasak niya. Ang usapan ng kulungan, palihim na nagdadala ng nyog sa selda para sa mga bilanggo. Nang makita ng nagrorondang pulis ang nangyari, ang tagapag-alaga niya sa kulungan ay agad ding napatay ng mapalo hanggang sa mamatay. Sa labas ng selda, nang mabalitaan ito ng direktor ng kulungan, gusto niyang malaman kung sino ang nasa likod nito, kaya dali-dali siyang naghanap kay Henry. Kailangan lang niyang sabihin ang pangalan. Nang taong iyon, hindi lang double ang rasyon niya, kundi may lilipat pa siya sa seldang mas maayos ang kalagayan, mas marami pang beses kaysa rito. Pero may taong matatag ang loob gaya mo, paano niya maisusuko ang taong tumulong sa kanya? Matigas ang paninindigan ni Henry, kaya nagalit ang direktor ng kulungan at nag-utos siya. Nabawasan ang rasyon ng pagkain na dati ng kulang ng kalahati, at saka tinakpan pa ng kahoy ang ilaw sa kisame ng selda, kaya napilitan siyang mamuhay sa kadiliman. Sa loob ng 2 taon, sa pagtitiis at pagsisikap, mag-isa siyang nakipagsapalaran, naging kaibigan ang sarili niyang katauhan. Sa loob ng mahabang 2 taon, nang halos buto na ang katawan niya. Pagod, sa wakas ay lumabas siya mula sa selda de sel na sinamahan ng 2 kawani. Dinala siya sa infirmary para gamutin, at doon niya nakilala ang kaibigang nakasalamin na matagal na niyang pinangangalagaan. Noon, siya ay ngayoy isa ng doktor matapos ang mahabang paglipas ng panahon. Pagkalipas ng 2 taon ng paghihintay, sa isang emosyonal na sandali ng muling pagkikita. Mukhang nasambit ng nakasalamin na akala niya nataman siya ng pana, hanggang sa mabaliw siya, kaya hindi na maayos ang isip at malabo na ang pakiramdam. Inaalagaan kita nitong 2 taon, kahit gipit na gipit, hindi pa rin kita ipinagkanulo.
Huwag nang ang dagdagan, pati ang asawang nakayakap pa sa'yo. Kaya araw at gabi kong dinadasal at ipinapangako na hahanap ako ng paraan para iligtas ka. Ngayong nakalabas ka na, mukhang masaya ka na rin sa piling ng mahal mo. Dati pa siyang abogado mong tagapagtanggol, at lalaki pa rin siya. Pagkakita niya sa punong mediko na nakatayo sa tabi, umalis na siya at saka palang ibinaba ang huwad niyang eksena ng pagkabaliw. Nakakaligtas pa rin ang kaibigan natin, at si Nakasalamin, alam niya na rin na maayos lang ang lahat. Nagtinginan ng dalawang magkapatid, at saka nagsimulang bumuo ng plano. Kasunod ang plano nilang pagtakas, pero ang pinakamalaking balakid ay nasa. Planong ito ang isang bilanggo sa loob ng kulungan na may matabang bantay na gusto talagang mapalinis ng maayos ang plano. Naghanap ang dalawa ng isang bilanggo na hindi pa tapos ang sentensya. Nakapareho nila ng hangarin, at ang usapin sa pera ay si Nakasalamin ang bahala. Siya rin ang hahanap sa dating abogadong malapit sa kanila. Sa tulong niya, napaghandaan ang usapang bangka sa gabi. Sa araw ng pagtakas, malakas ang ulan at hangin, pero hindi sila umurong. Kaya nahirapan ang plano nila. Nang 4 na tao na ang umaakyat sa pader palabas, si Nakasalamin. Na mahina na mula pagkabata, kakakyat pa lang sa pader ay nabalian na. Binaliwala ng pangunahing bida ang pagpigil. Nang matapang na lalaking iyon at pilit na iniligtas pa rin si Nakasalamin. At buhat siya ay isinakay sa bangka pagdating sa tagpuan. Pero siningil sila ng sakim na negosyante ng bangka, kaya napilitan silang tumaas ang presyo hanggang sa makaalis sila. Sa pagsisimula ng pagtakas, palayo ng palayo ang lumulutang na bangka. Pero dahil masyadong mabigat ang 4 na malalaking lalaki, ay hindi na kinaya ng munting bangka ang bigat at puwersa. Kaya unti-unti itong lumubog sa malalaking alon. Sa pagkakataong ito, si matabang bantay ay gustong sumugod na may kutsilyo para pumatay ng isa at bawasan ang bigat. Kaya sabay-sabay silang tumayo at lumaban. At baligtad ang naging daloy, habang si pangunahing bida at si Nakasalamin ay naglalaban, nagamit na ni Nakasalamin ang kutsilyo para saksakin ang matabang bantay. Tapos magkasama nilang inihagis ang bangkay niya sa dagat. Sa walang humpay na pagsagwan, hindi alintana ang pagod, nakaabot ang 3. Sa pampang at malugod na tinanggap ng mga katutubo ang kanilang pagdating. Mainit na pagkain at pag-aaruga. Ang 3. Pagkaraan ng maraming taong pagkakalayo sa lungsod, bagaman ito ay isang pagbabalik lamang, dama rin nila ang mapait na lasa ng pagtanggap ng mga tao. Ang langit na tila paraiso. Si Nakasalamin ay nasaktan, at sinabi niyang gusto niyang manatili rito at mamuhay. Samantalang handa na si Henry na maglakbay pabalik sa Paris ngayon. Nadiskubre niyang mabilis nang nakarating dito ang mga bantay. Kaya agad tumakbo si Henry, para ipaalam sa mga kasama. Hindi niya inakalang si Nakasalamin, na sa tulong ng kanyang kaibigan ay sugatan, ay nakarating sa pintuan ng tore. Pero binaril ng pulis, at pagkatapos ay pareho silang ibinalik sa kulungan at binigyan ng sentensyang 5 taon sa solong selda. Ang punong bantay, dahil gustong turuan ng leksyon ang dalawa, kaya ipinasok na lamang si Henry diretso sa isla ng Diablo. Pagdating niya sa isla, muling nakita ni Henry ang kaibigan niyang Nakasalamin matapos ang 5 taong pagkakalayo. Lumalabas na matagal nang nais ng punong bantay na makuha si Nakasalamin para gawing tauhan na susunod sa kanya. Pero 5 taon na ang nakalipas, ay pinili pa rin ni Nakasalamin na tumakas kasama si Henry, na lalo pang ikinadismaya ng punong bantay, pero matapos ang mahigit 7 taon ng hirap at pagdurusa, si Henry ay naging isang taong higit na mas uhaw sa kalayaan kaysa dati. At sa parehong panahon, tinulungan niya si Henry na ituloy ang landas pauwi sa kanilang bayan. Nang makita nilang dinala na si Henry sa isla, ipinagpatuloy ng dalawa ang pag-uusap tungkol sa plano ng pagtakas, gaya ng dati, at sa huli ay nagkasundo silang mang-alap ng mga bunot ng niyog sa isla, at buuin iyon bilang bangkang kayang tumawid sa dagat. Pero sa mga huling sandali bago magpaalam sa islang ito, si Nakasalamin ay piniling tumalon sa bangka para bigyang daan si Henry, na makabalik sa bayan paglipas ng maraming taon. Pumasok ang matanda sa tanggapan ng pahayagan sa Paris bilang editor ng aklat ng sarili niyang kwento tungkol sa 7 taong pagkakakulong ng walang sala. Isang aklat na layong dalhin ang kwento sa bawat mambabasa, na binabasa sa buong mundo, dahil sa tagumpay ng aklat na ito, yumanig ang buong hanay ng mga mambabasa sa Paris. Noon, ang ministro ng katarungan ng Pransya ay personal na nakiisa sa muling pagsisiyasat ng kaso at naglabas ng konklusyong si Henry ay napasama lamang sa maling akusasyon, at mismong siya rin ang lumagda sa utos ng amnestiya na nagbigay daan para sa may akda ng aklat, na makabalik sa Pransya muli. Review ngayon ay hanggang dito na lang. Paalam sa lahat sa video na ito. Sunod.